A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, ating tatalakayin ang isa sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakagandang hadith sa buwan na ito, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fi ayyami afdal min hadil ashar. Qalu walal jihad. Qal walal jihadu illa rajulun kharaja yuqatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Rawahu al-Bukhari. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang anumang araw na ang mga gawaing kabutihan dito ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala liban sa unang 10 araw ng Zulhijjah. Sinabi ng mga sahaba, kahit pa ang pakikibaka sa landas ni Allah, ang tugon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ang pakikibaka sa landas ni Allah ay mas mainam pa rin ito, maliban na lamang sa isang tao na lumabas nakibaka sa landas ni Allah at isinama ang kanyang sarili at kayamanan para sa kaluguran ni Allah at wala nang nakabalik mula dito, buhay at kayamanan, ito ang pinakamainam. Mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, wala nang ibang kainam-inam o kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala na mga gawain maliban na lamang ang mga gawain sa unang 10 araw ng Zulhijjah. Alam natin mga kapatid at mahal namin tagapakinig, nagsimula na ng June 7 ang unang araw ng Zulhijjah, which is dapat pagsumikapan natin na tayo ay gumawa ng mga pag-iibada, mga gawaing kainam-inam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ika nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang iba pang mainam na gawain ang ginagawa ng isang Muslim sa mga araw na ito, maliban na lamang sa isang lumabas sa landas ni Allah na dala-dala niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kayamanan at wala nang bumalik pa rito. Kaya nga nagtanong ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ba'y nakikibaka sa landas ni Allah na wala siyang dala? Opo, mas mainam pa rin ang mga gawain sa unang araw o unang 10 araw ng buwan ng Zulhijjah. Kung ating titignan mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ating bibigyan ng balanse o bibigyan natin ng timbangan ang mga gawain, halimbawa ang pagsasala ng Qiyamul Layl ng madaling araw sa buwan ng Ramadan ay mas mainam pa rin sa isang Muslim na siya ay mag-Qiyamul Layl sa unang 10 araw ng Zulhijjah. Mas mataas ang biyaya dito mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi nga ng mga scholar sa pananampalatayang Islam, sa mga araw na ito, unang araw ng Zulhijjah, ang lahat na mga gawaing kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dumodoble at humihigit pa na mga biyaya. At sabi pa nga ng mga ibang scholar sa pananampalatayang Islam, ang lahat naman na mga kasamaan na ginawa sa loob ng unang 10 araw ng Zulhijjah ay dumodoble rin. Dahil ito ang kainaman na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, pagsumikapan natin na tayo ay gumawa ng maraming mga ibada, mga pagsamba, na kaaya-aya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami mga mahal namin tagapakinig ang pwedeng gawin ng isang Muslim sa mga araw na ito. Pwede siyang magzikir, mag-alaala kay Allah, pwede siyang magdua, humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, pwede siyang mag-ayuno sa mga araw na ito, at pwede niyang proteksyonan ang lahat ng kanyang sala sa mga araw na ito. Dahil nga pinili ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na napakainam sa lahat ng mga araw. Pinili ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na kahit pa ang lahat ng gawaing kabutihan ay ipagsama-sama mo, mas mainam pa rin ang gawaing kabutihan sa unang 10 araw ng Zulhijjah. Pinapayuhan ko ang aking sarili at maging kayo na aking mga tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, pagsumikapan nawa natin ang mga araw na ito na dumating sa atin at inabutan natin sa ating buhay. Hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.